Ngayon po ay magbibigay tayo ng lecture, no? At magkikwento tayo tungkol sa usapin ng Commission on Audit Disallowance laban sa Office of the Vice President. So ito pong episode na to ay tungkol sa kwento ng winaldas na pondo. Isang legal lecture po. At pag-aaralan natin ang kapangyarihan ng Commission on Audit at ano ang obligasyon ng Office of the Vice President in the event na nag-issue ng Notice of Disallowance ang Commission on Audit. Parang ganito lang yan, no? So, isipin na lang ninyo na ang Kaban ng Bayan ay parang isang pampublikong alikansya. Alam niyo na may alikansya, no? Ako nung maliit ako, may alikansya akong parang bao, no? Na may butas yan sa gitna, tapos hinuhulugan ko yun, yung mga tira kong baon. O kaya, bumibili ka ng parang piggy bank mo, doon hinuhulog mo yan araw-araw. Okay? So, bilang mga opisyal, ang Office of the Vice President ay binigyan ng susi sa alikansyang ito para sa kanilang mga proyekto. Pero may isang mahigpit na kondisyon. Bawat sentimong ilalabas, dapat may resibo. At dapat merong karampatang paliwanag kung saan napunta ang bawat sentimong kinuha mo sa alikansya ng bayan. So, dito po ngayon pumapasok ang Commission on Audit, yung COA. Ito yung COA, tawagin nating bantay alikansya ng bayan. So, yan yung nagbabantay ng pondo ng bayan. Ngayon, nung sinuri po nila ang libro ng Office of the Vice President, nakakita sila ng butas na mahigit 400 milyon. Sa madaling salita, naglabas ng pera ang Office of the Vice President, pero ang mga resibo po o katibayan ay kulang-kulang, malabo o hindi katanggap-tanggap sa ilalim ng batas. Okay, so kaya merong Notice of Disallowance na ibinigay ang Commission on Audit sa opisina ng Pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dahil hindi napatunayan ang tamang paggastos, yun na, nag-issue ang COA ng Notice of Disallowance. So dito sa ating kwento, ito ang opisyal na sulat na nagsasabing, hindi namin kinikilala ang gastos ng Office of the Vice President sapagkat ito ay illegal, irregular, excessive, unreasonable, and unconscionable. Kaya dapat ninyong ibalik ang pera ng bayan sa gobyerno. Okay, so kahit umapila ang Office of the Vice President itong Abril ng 2026, kinumpirma po ng COA na final na ang desisyon. Kinumpirma po ng COA na final na ang desisyon para sa unang 73.28 million. Ibig sabihin, wala nang lusot. Obligasyon na ng Office of the Vice President na bayaran to isaole ang more than 73 million sa gobyerno. So, ano ang magiging pananagutan ni Vice President Sara Duterte kung tumanggi siyang ibalik yung pera? So, ito ang problema dito. Kung sakaling magmatigas ang Vice Presidente at hindi ibalik ang pondo, hindi lang ito simpleng utang. May mabigat itong implikasyon sa ilalim ng ating saligang batas at sa ilalim ng iba pang batas, no, na created by law, no, created by the House of Representatives rather. So meron ditong solidarity liability na tinatawag. Ito yung sama-samang pananagutan ng lahat ng taong na-involved, no, doon sa paglustay ng pera, paggastos ng pondo ng bayan. Okay? So ayon po sa Commission on Audit Circular, no, at dito sa Presidential Decree 1445, ang lahat ng opisyal na pumirma at nag-aproba sa gastos ay solidarily liable. So sama-sama kayong may pananagutan, no? So ibig sabihin, pwedeng habulin ng gobyerno si Vice President Sara Duterte bilang head of the agency para do sa buong halaga na kino-question ng Commission on Audit ngayon. Hindi niya pwedeng ituro lang ang kanyang mga tauhan dahil siya ang huling pumirma at siya yung merong supervision sa pondo. So, kaya nga solidarily liable sila. So, hindi ka pwede magturo na siya lang yung nag-asikaso, pinirmahan ko lang. Lahat kayo, sama-sama kayo. Yung mapapatunayan na may participation dito, lagot kayo sa batas, okay? Mananagot kayo. Isosoli niya yan, babayaran niya yan para kayo umutang ng napakalaking milyon-milyon na pera. So, yung pagtanggi na ibalik ang disallowed funds ay pwede din maging basihan ng kaso sa Office of the Ombudsman naman to. Ako mahirap to dahil ito ay may may criminal aspect na to.
So pwede magkaroon ng grave misconduct, neglect of duty, technical malversation of public funds, malversation of public funds. So yung hindi pagsunod sa direktiba ng COA ay isang seryosong paglabag sa tungkulin. Okay? So tingnan natin yung technical malversation. Kung napatunayan na ang pondo ay ginamit sa paraang hindi ayon sa batas. Halimbawa, ang confidential funds na ginamit ay hindi sa confidential na bagay. So maaari itong mauwi sa kasong kriminal. Okay? So pwede ting magsampa ng impeachment. And actually may impeachment case na nakapending sa House of Representatives at iniimbestigahan na nga at nasa final stage of investigation na ang Committee on Justice. And after that, it will be referred to the plenary for the endorsement of the articles of impeachment sa Senado na magiging isang impeachment trial court. Okay, so dahil ang Vice Presidente ay isang impeachable officer, hindi siya basta-basta pwedeng makulong habang nasa pwesto. Pero ang betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution ay mga basihan para sa impeachment. So ito hindi na natin palalawigin sapagkat na babasa naman natin araw-araw itong impeachment, no, at na sinishare sa atin ng mga news ng different channels, no, na binabalita at binibigyan tayo ng update tungkol dito sa impeachment investigation sa Kongreso. Okay? So kasi yung betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution, mga basihan niya para sa impeachment complaint. Okay? So nitong Pebrero hanggang April 2026, usapan na yung napag-usapan na, no? O usap-usapan na sa Kongreso na ang hindi pagbabalik ng mahigit 400 million ay may matibay na ebidensya ng paglabag sa tiwala ng bayan. Okay, paano kung hindi binibigay ang pera, hindi sinosole? So, pwedeng gawin ng opisina rito ng ating gobyerno ay i-withhold yung salary ng mga taong involved doon sa paglustay ng wala sa katwiran ng pondo ng bayan. Sa ilalim po ng batas, may kapangyarihan ng Commission on Audit na iutos ng pag-withhold ng sweldo ng mga opisyal na ayaw magbayad ng disallowance hanggang sa mabayaran ng buong halaga. So patay kang bata kapag kalahating billion to, pagkatapos babayaran mo ng isosoli. Paano kung nagastos na to at napamigay na kung kani-kaninong tao na palagay mo ginamit sa politika, siyempre sa kampanya, hindi mo maalis na dahil mga politiko yung mga yan, yung mga presidente, vice president, di ba? Yun ang mahirap dito. So saan mo yung kukuhanin yung ipambabayad para maibalik itong mga confidential funds na kung totoo man at nagastos na, malaking problema to doon sa mga opisyal. Okay, so ano yung aral ngayon dito sa ating lecture? Sa batas po, ang public office is a public trust. Kapag ang Commission on Audit ay nagsabing, hoy, ibalik mo yung pera, yung pondo ng bayan, hindi po yan isang mungkahi lamang. Hindi yan suggestion. Ito po ay direktiba. Ito po ay pinag-uutos ng ating saligang batas na dapat sundin ng public official. Ang hindi pagtalima rito ay hindi lamang usaping pera, kundi usapin ng integridad ng pinakamataas o pangalawang pinakamataas na opisina ng ating bansa. So hintayin natin ano magiging development, isosoli ba ang pera o hindi isosoli, at ano ang magiging tugon ng ating gobyerno, anong kaso ang isasampa, anong reklamo ang ifa-file sa appropriate government agencies upang panagutin ang mga taong responsable sa paggastos ng pondo nang hindi naaayon sa ipinag-uutos ng ating saligang batas.